Okay, so this tutorial is a request from one of our viewers. Ang sabi niya, Ma'am, pwede po ba kayong gumawa ng code for displaying a specific profile kapag nagla-login? For example, pag si user 1, ang lalabas sa next form is Juan de la Cruz. Pag si user 2 naman, Pedro ang lalabas with database. Yan yung sabi niya. So may sample ako dito. Kapag nag-login ako, yung username ay magdi-display sa form 2. Gaya nito. Username Juan de la Cruz, password is Juan de la Cruz din. Pag nag-login ako, ang magdi-display sa form 2 ay, ayan, Hi Juan de la Cruz. Another example, username John, password is Johnny. Pag nilogin ko siya, Hi John. Kapag mali naman, hindi siya dediretso. May message box tayo dyan. Incorrect credentials. Dito sa password, paki-password car nyo na lang. Pinakita ko lang yung password dito para makita nyo talaga na tugma yung username and password kapag itetest na natin yung login mamaya. Alam ko may nagawa na ako before kaso based on user type siya. Pero halos same lang din naman siya ng flow. So by the way, gawin na natin. Here's my Visual Studio. Create a new project. Click nyo lang to, Windows Forms app, itong .NET Framework. Click Next. Project name, it's up to you. Sa akin, multi-user login form na lang. Then, click Create. Ayan. Add muna tayo ng text box, 2. Label, 2, and 2 button. Username, password. Palitan din natin ng name yung text boxes. TXT username and TXT password. Yung button, BTN login. Palitan ko lang din yung text and yung name ng button. So, ayusin ko lang siya guys. Fast forward ko na rito. Double-click nyo lang tong BTN login para ma-redirect tayo sa code view. So, nasa code view na tayo. Bago tayo mag-start, ito yung database ko. Database name, dbpos or dbpos. Table name, users. Dito, marami siyang columns kasi ginamit ko na siya before. Pero ang mahalaga lang naman dyan ay yung username and password columns. So, first row, we have here Juan de la Cruz as username and ganun din sa password. Yan yung ginamit ko kanina. Sa second row naman, username is John and password is Johnny. Yan yung mga data natin. Balik tayo sa Visual Studio. Add muna tayo ng DLL file. Dito sa Solution Explorer, right-click nyo lang dito sa References, click Add References, and dito meron na akong mysql.data.dll. Kaya, i-check ko na lang siya. Tapos, click OK. Pero kung wala pa kayo niyang DLL file, i-add ko sa description yung site kung saan niyo siya pwedeng i-download. Kailangan natin siya kasi hindi natin magagamit yung mga classes and libraries ni MySQL kapag wala yan. So, eto siya. Ito yung site. Okay. Once na nakapag-add na kayo ng DLL file, pwede na kayong mag-start sa coding. First, dito muna tayo sa taas, add tayo ng namespace. Using mysql.data.mysql client and semicolon. Siya yung nagpo-provide ng classes and functionalities for us to interact with MySQL database. Next, create tayo ng connection string. Dito. Call lang natin yung MySQL connection class
Then, variable name, con, is equal to new MySQL connection, open and close parenthesis. So, at, double quotes, data source is equal to localhost, semicolon, port is equal to 3306, semicolon again, username, root, password. Kung may password kayo nung sinet up nyo yung MySQL nyo, so lagay nyo dyan. Kapag wala naman, so leave it blank. Sa akin is admin. Next is yung query. Balik tayo rito sa button. Iko-code ko muna tsaka ko explain. Ayan. So, gumamit ako ng using statement dito for MySQL command to ensure that our resources are properly disposed. Then, nag-declare lang tayo ng MySQL command object dito na pinangalanan nating CMD para makapag-execute ng query. Itong mga placeholders natin, itong at username tsaka at password, susuplayan natin mamaya using parameters. So, this helps prevent SQL injection. Itong con, siya yung variable name ng connection natin. It represents our connection to the MySQL database. Next, add tayo ng parameters. Call lang natin yung CMD, yung variable name ng command natin, cmd.parameters.addWithValue. So, itong addWithValue method is ginagamit siya to add parameters to the SQL command. Open and close parenthesis. Call nyo lang yung placeholder nyo. So, at username. Then, comma. Call lang natin yung txtusername.text. .trim method and open and close parenthesis. Itong at username, siya yung placeholder natin dito, di ba? Dito sa command. It will be replaced with the actual value mamaya during runtime. And yung value na i-replace natin sa kanya during runtime ay manggagaling dito sa txtusername.text. Gumamit din tayo ng trim method para maalis yung mga extrang white spaces dun sa string bago natin siya ipasa rito sa parameter. Same with this one dito sa password. So, magpa-prevent natin yung SQL injection dyan by treating user input as data rather than a part of the SQL command. Next, declare lang tayo ng adapter to fill a data table with the results of this query. Using MySQL data adapter, so SDA na lang yung name, is equal to new MySQL data adapter, then call nyo lang si CMD. Okay? Create naman tayo ng new data table object. So, data table, yung name, DTA na lang, is equal to new data table. Diyan natin i-store yung result nitong query. After that, let's fill the data table with the result from this adapter. SDA.fill, open and close parenthesis, tapos call nyo lang si data table, DTA. Next, gagamit tayo ng if statement for checking kung may row ba na tutugma sa data na in-enter ni user. So, it will also indicates a successful login. If dta.rows.count is equal to 1, open and close curly brackets. Tapos, sa loob niyan, create tayo ng variable to retrieve the username. Di ba i-display natin sa form 2 yung username ng nag-login? Add muna pala tayo ng another form. Right-click lang dito sa project. Click Add, New Item. O yung name. So sa akin, form 2 na lang. Okay. Sa loob ng form 2, add lang tayo ng label.
O, papangalanan ko siyang LBL username. Diyan ko i-display yung username na mare-retrieve ko. Mo-modify ko lang siya para mas visible siya later. Balik tayo sa form 1. So, string variable name, username is equal to, call nyo lang yung text box na nag-hold ng username. So, txt_username.text.trim, open and close parenthesis, semicolon. So, now, let's create an instance of form 2. And we're going to pass the username as a parameter doon sa constructor niya. Call nyo lang si form 2. So, form 2, then yung variable name, f2 na lang, is equal to new form 2, open and close parenthesis, and yung variable name na nag-hold doon sa laman ng txt_username. So, eto siya, username. Ayan. Kung mapapansin nyo, nag-red siya. It means error. So, punta tayo sa form 2, double-click. Dito sa constructor, add tayo ng parameter. Ito, public form 2. Sa loob niyan, create tayo. String username. So, this will act as the receiver nitong magiging value ng text box na to. Okay? Ayan, wala na yung error, di ba? Proceed tayo. After natin maipasa yung username, di-display niya na yung form 2. So, f2.show, open and close parenthesis, semicolon. So, okay na. Add naman tayo ng else statement. Kapag may mali sa in-enter ni user, like mali ng username or password, magdi-display tayo ng message box. Message box.show, o kayo kung ano yung gusto nyong i-display ng message box. Sa akin, incorrect credentials na lang. Okay. Balik tayo sa form 2. Napasa pa lang natin yung username pero hindi pa natin siya ina-assign dun sa label para ma-display. So dito, after ng initialize component, call nyo lang yung label na ginawa nyo. LBL username.text is equal to, call nyo lang si username variable. Ayan. Okay. So, okay na. Try natin. Run. Username, Juan de la Cruz. Password, Juan de la Cruz din. Login. Ayan. Ayan yung form 2. Dinisplay niya na yung username ng nag-login or ni user, Juan de la Cruz. Imali natin yung password. Gawin nating ABCDE. Login. Ayan. Incorrect credentials. So, isa pa. Add tayo sa mismong database. Username, Donitz. Password, Donitz DRPT. Save. Tapos, restart natin siya. Ayan, so nag-display yung username ko, Donitz. Dito naman sa exit, double-click nyo lang and simply put this code. Application.exit. Open and close parenthesis and semicolon. Run ulit natin. Tapos, click natin yung exit. Okay, so nag-close na. So, ganun lang guys. Sana nakatulong ulit ako. Especially dun sa viewer natin na nag-request ng tutorial na to. Thank you guys for watching.